Sa lalawigan ng Capiz, tumandang magkasama sina Lola Lolita at Loretta. Walang mga anak kaya ang kinagiliwan ang apong si Rene na tila may sayad. Basta't si Rene ang kumatok, automatic ang apong nakakapasok. Sa lalim ng gabi, kumalampag si Apo ng pagbuksan. Isa na itong mabangis na hayop. Di na nakapag-asawa, di na rin nagkaanak. Pero tumandang magkasama sa isang bubong ang magkapatid na si Loretta at Lolita Lidonio sa barangay Pangpang Norte sa Mambusaw, Capiz. Sobrang 10 taon na kami magkasama dito. Ang kinabubuhay namin, ang tanim namin na kamote. Sa kabila ng katandaan, nangako si Loretta na dadamayan ang 77 taong gulang na nakababatang kapatid na si Lolita. May mga kamag-anak din naman sila sa paligid na natatakbuhan. Kabilang narito ang 26 na taong gulang nilang apo sa pamangkin na si Tonyo. Madalas raw silang tulungan ng apo sa mga simpleng gawain. Pero isang araw, biglang nagbago raw ang ugali ni Tonyo. Kinakausap niya yung sarili niya mag-isa. Salita yun ng salita na hindi naman namin maiintindihan kung mga sinasabi niya. Minsan nga, akala nga namin may kausap eh. Wala naman pala. Nagbabakasyon na ako. Ayon sa pinsan nila Loretta na si Perry, kinailangan raw ipasok si Tonyo sa isang mental institution. Itinasok kasi nila doon sa paggamutan yun ng may kapansanan doon sa mga baliw. 5 o 4 years na. Minto yung maintenance niya eh. Wala silang pera, wala silang pangtutustos. Wala silang pambiling gamot. Sa kabila ng mga pagbabago kay Tonyo, naasahan pa rin naman daw ito sa mga gawain. Tumutulong yun ng bayad sa eskwelahan. Nagbubuhat yun ng palay para dadalhin doon mismo sa may-ari nung pinapasukan niya na magsasaka. Araw ng Lunes, ika-9 ng Enero, bandang alauna ng madaling araw, ginising ng mga katok ang magkapatid na Lidonio. Ganang higda. Nakahiga na kami, natutulog na. Nung kumatok siya, 1:30, pagpasok niya, humingi siya ng pagkain dahil hindi pa siya kumakain. Habang kumakain ng apo, ipinagtimpla pa umano ng gatas ni Lola Lolita si Tonyo. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang maamong apo, tila naging isang mabangis na animal. Nakita ko siya nga Nakita ko siya. Andiyan ang kapatid ko. nagtindog siya. Tumayo siya. Wala ako kang balong. Hindi ko alam kung anong hawak niya. Tapos, bumuilo siya. Pagsaksak niya, tinawag ako ng kapatid ko. Loretta, tulong. Initak ako ni Apat ang kinamong saksak at taga sa kaliwang bahagi ng tuhod ang 77 taong gulang na si Lola Lolita. Pinuntahan ko agad ang kapatid ko. Niyakap ko siya. Puro dugo na siya. Tapos, nakita ko si dumiretso sa kusina namin. Di kalayuan sa bahay ng mga Lidonio, sumaklolo ang mismong ama ni Tonyo na si Clarito Plema. Anong nangyari sa'yo? May humihingi ng tulong. Pagpunta ko dyan, tapos nakita ko si tumalon sa bintana, tapos nagtatakbo na. Daling-daling umiskapo sa bintana ang nanaga. Dito siya dumaan, tumutong. Kaya nagiba ang aking lutuan. Agad isinugod sa Mambusaw General Hospital ang biktimang si Lola Lolita. Habang si Mang Clarito agad nagsumbong sa Mambusaw Police Station. Mga 2:20 ng umaga, may nag-report dito taga Pangpang Norte na may nangyaring pagsaksak doon sa kanilang barangay. Nagkandak ng hot pursuit operation ang tao ko. Sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tugas, inabutan ng mga pulis si Tonyo na tulala. Sa tulong ng kanyang tatay, naaresto natin itong suspect doon sa Barangay Tugas, Mambusaw, Capiz sa may National Highway. Naglalakad na parang wala lang nangyari. Nahuli man raw nila ang suspect pero hindi na naging madali ang pagkuha nila ng impormasyon ng krimen. So far sa aming investigasyon sa kanya, wala kami makuhang impormasyon. Sinubukan naming hinga ng pahayag si Tonyo ngunit hindi rin kami nakakuha ng malinaw na sagot. Ano yung ginawa mo January 9? Nagpunta ka sa kanila, humingi ka ng pagkain. Natatandaan mo? Anong ginawa mo? Kumain ka ba sa kanila? Ha? Wala kang ginawa. Pero alam
Maliban dito, tulala ang binata. Paminsan-minsang nagsasalita ng animoy may kausap. Habang si Lola Lolita tuluyan ang binawian ng buhay sa ospital. Sa harapan niya na may isang saksak at saka sa likuran at sa kanyang kaliwang paa may hakwood. Ayon sa death certificate na inilabas ng Mambusaw District Hospital, cardiopulmonary arrest, internal hemorrhage, dala ng malalalim na saksak ang ikinamatay ni Lola Lolita. Sa ngayon, nahaharap sa kasong murder si Tonyo. Nakapag-file na kami ng kaso na natanggap na rin namin yung resolution. Murder din yung na-file doon sa korte. Pagdating doon sa korte, pwede na namin siyang i-commit doon sa BGMP. Di biro ang parusa para dito. According sa ating revised penal code, reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong to death. Ngunit sakaling mapatunayang may sakit sa pag-iisip ang binata, Depende na doon sa trial. Pag na-notice ng judges na he is suffering from mental disorder, so siguro ipa-undergo sa psychiatric examination at approve, i-refer sa mental institution for rehabilitation. Pag gumaling siya, harapin niya yung kaso. maliban sa ilang sintomas ng sakit sa pag-iisip, kailanman hindi raw naging violente si Tonyo. Punta siya rito, papunta roon, nakahubad siya ng gamit. Yung parang wala talaga sa sarili niya. Nagubad siya. Pero siya, hindi siya nanakit. Papaluin man yun ng tatay niya, kahit minsan tinatali nila yung para hindi ba umalis ng bahay. Hindi yung gumaganti sa tatay niya. Ang nanay niya, pumunta nga ng Maynila. So siguro ini-expect niya na hindi na siya babalikan ng ina niya. Kaya siguro ang nasa ulo niya, parang wala nang nagmamahal sa kanya, wala nang nagbibigay ng pansin. Ayon sa isang psychiatrist, malaking bagay ang hindi pagsuporta ng gamot sa isang pasyente matapos itong makalabas ng mental hospital. Ang expectation is if you don't take care, you don't give enough support or maintenance medicines, the possibility of it recurring, mag-manifest na naman yung symptoms, ay very high. Aniya, ang kondisyon ni Tonyo ay nangangailangan ng pagpapa-hospital muli. There is a higher possibility that he can become violent. Gustuhin man o mano ng pamilya na ipagamot muli ang binata, di raw ito kayang tustusan ng kanyang pamilya. Gusto ko man ibili siya ng gamot. Wala naman kaming pera. Paano kami bibili? Wala naman kaming pera. Nababagabag naman si Clarito para sa kalagayan ng anak at mga posibleng magawa nito sakaling mawala uli sa sarili. Sabi ko sa kanya, bakit mo pinatay si ante? Ang sagot niya sa akin, pagpatay ilibing. Wala lang siya. Wala naman kami pampagamot sa kanya. Wala kaming pera. Ano pa man ang inugatan ng krimen, isang malinaw kay Lola Loretta. Wala na ang natatanging taong naging karamay sa buhay. Hindi ko siya mapapatawad sa pagpatay niya sa kapatid ko. Kung nasugatan lang niya, baka mapatawad ko pa siya. Kaya lang, pinatay niya eh. Ipakukulong ko talaga siya. Ayaw ko makita pa siya dito. Hindi magtatapos ang aming serbisyo publiko dahil misyon ko ang sagot sa maliit o malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.